Magandang araw po sa inyo mga tagapanood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Dalawang Chinese at isang Malaysian national ang inaresto ng pinagsanib na puwersa ng PNP Aviation Security Group, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Department of Justice at Interagency Council Against Trafficking o IACAT sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA nitong Lunes ng gabi. Suspect ang mga ito sa human trafficking habang isa sa mga Chinese ang nahulihan din ng baril na walang dokumento at lisensya. Investigator, we were able to check yung mga sinakyan nila at ito ay na-hold natin, and in the process ng pag-search natin doon sa sasakyan, meron tayong isang na-apprehend doon sa loob ng sasakyan na merong dalang baril. At yung pag-coordinate natin sa firearms doon sa krame, it turned out na itong baril na ito ay walang lisensya. Nag-ugat ito sa sumbong ng 4 na Vietnamese national sa mga pulis na nakatalaga sa NAIA na sapilitan daw silang ililipat sa Cebu galing sa Pogo Hub sa Parañaque City. Sa kabuuan, 34 na Pogo workers ang nasagip na karamihan ay mga Vietnamese. Sabi nila is they are being forced against their will doon sa pagtatrabaho nila. At the same time, yung pagpunta nila doon sa Cebu dahil accordingly, parang ipapasa daw sila sa isang company ulit. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na nagtatrabaho ang mga na-rescue na foreign nationals sa isang Pogo Hub na walang permit sa PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, nabulabog ang mga sindikato na ito na nagtatago sa mga Pogo simula nang ni-raid nila ang Pogo Hub sa Pasay kamakailan. Medyo na-alarm sila and they're trying to locate yung mga players nila sa ibang lugar na sa tingin nila safe. Pag sinabing safe, yung hindi sila matutuklasan, hindi sila mare-raid. So, dalawa lang naman ang ibig sabihin niyan. Una is ililipat nila yung mga tao nila sa isang lugar or talagang nagbabawas sila ng tao dahil nakakaramdam na sila ng init. Ibig sabihin, nakakaramdam na sila na baka pasukin na sila yung pogo nila rito sa Metro Manila. Mahaharap sa kasong human trafficking ang mga sospek, abang ang Chinese na nahulihan ng baril ay sasampahan din ng kasong illegal possession of firearms at paglabag sa gun ban ng COMELEC. Pero itinanggi nito na sa kanya ang baril. 什么后方？那个不是我的，那个车我就坐一辆，可能是他们之前他们自己的。Hindi daw kanya yon. Yun daw isa mga driver, ganyang bodyguard o ano, hindi daw niya alam yan. Hindi rin ligtas sa asunto ang 4 na Pilipino kabilang na ang 3 driver at isang interpreter kapag napatunayang sangkot sila sa grupo. Pero itinanggi din nila na mayroon silang kinalaman sa sindikato. Depensa nila, magmamaneho lang sila para sa mga ito at hindi nila alam ang iligal na gawain ng grupo. Mananatili naman sa kustudiya ng IACAT ang mga na-rescue na dayuhan at iimbestigahan kung mayroong kaukulang dokumento ang mga ito para magtrabaho sa bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.